Mina, ayusin mo ang kwelyo ko. Huwag kang tatanga-tanga, darating ang mga investors mamaya. Ang malamig na tinig ni Leandro ay parang latay ng latigo sa katahimikan ng silid. Nakatayo siya sa harap ng salamin, inaayos ang kanyang mamahaling suit, habang si Mina ay nakayuko sa kanyang likuran. Ang mga daliri ni Mina na kanina panamamanhid sa pagtatrabaho sa mga dokumento ng kumpanya para sa asawa ay nanginginig ng bahagya habang sinusubukang ayusin ang kurbata nito. Ilang minuto lamang ang nakalilipas, ang silid na ito ay puno pa ng pangarap. Hawak ni Mina ang isang maliit na kahon ng relo na binili niya mula sa kanyang sariling ipon, isang munting regalo para sa kanilang ika-5 anibersaryo. Ngunit ang pinto ng walk-in closet ay bahagyang nakabukas at doon narinig niya ang bawat salitang pumatay sa kanyang puso. Huwag kang mag-alala, baby. Tonight it will all be over. Ililipat na ang lahat ng shares sa pangalan ko at ang babaeng iyon, she will be nothing but a fading memory. Ang malambing, nuit nakakadiring boses ni Leandro sa telepon. Ang bawat salita ay parang kutsilyong humahati sa dibdib ni Mina. Ang kanyang hininga ay huminto. Ang mga kamay niyang kanina ay matiyagang nag-aayos ng kurbata ni Leandro ay biglang bumagsak sa kanyang gilid. Ang relo sa loob ng kahon sa kanyang bulsa ay tila naging isang mabigat na pasanin. 5 taon. Ang bawat salita ay parang kutsilyong humahati sa dibdib ni Mina. Ang kanyang hininga ay huminto. Ang mga kamay niyang kanina ay matiyagang nag-aayos ng kurbata ni Leandro ay biglang bumagsak sa kanyang gilid. Ang relo sa loob ng kahon sa kanyang bulsa ay tila naging isang mabigat na pasanin. 5 taon. 5 taong pagsasakripisyo, pagtitiis sa pangungutya ng biyenan at pagtatrabaho sa dilim para lang mapanatili ang kumpanyang ito. Lahat pala ng iyon ay para sa wala. Ano ba, bakit ka natigil? Ang bulyaw ni Leandro sabay harap sa kanya. Ang mga mata nito na dati niyang inakalang puno ng pagmamahal ay wala na ngayon, kundi purong pangungutya. Ang bagal mo talaga. Minsan iniisip ko kung hindi dahil sa utang na loob na iniligtas kita noon, hindi na sana kita pinakasalan. You are just a burden I have to carry, Mina. Nanuyo ang lalamunan ni Mina. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itanong kung bakit. Ngunit ang bawat daan patungo sa kanyang bibig ay barado ng pait. Ang kanyang mga paa ay parang nakabaon sa semento, hindi makagalaw. Ang relo sa kanyang bulsa ay tila sumasakit. Nagpapaalala sa kanya na ang taong nasa harap niya ay hindi na ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay. Utang na loob. Iyon ang salitang laging isinusumbat sa kanya. Iyon ang kadenang pumipigil sa kanya na lumaban. Ngunit habang nakatingin siya sa mga mata ni Leandro, isang kakaibang lamig ang gumapang sa kanyang buong katawan. Hindi ito takot. Hindi ito lungkot. Ito ang simula ng isang bagay na mas malalim ang pagkadurog ng huling hibla ng pag-asa na sana ay totoo ang lahat. Bakit hindi ka makapagsalita? Muling pangungutya ni Leandro bago ito tumalikod at naglakad palabas ng pinto nang hindi man lang siya nililingon. Bilisan mo. Don't embarrass me tonight. At wag kang aalis sa tabi ng nanay ko. Naiwan si Mina sa gitna ng malawak at marang, yang silid na papalibutan ng mga gamit na pinaghirapan niya, with hindi kailanman naging kanya. Ang tahimik na pagpatak ng orasan sa dingding ay tila isang babala. Kung ang lahat ng pagmamahal ko ay ginamit lang nilang sandata para tapakan ako, hanggang saan pa ang kaya kong ibigay bago ko tuluyang kalimutan ang sarili ko. At kung ang utang na loob na ito ay isang malaking kasinungalingan, handa na ba akong maging malaya kahit kapalit nito? Ay ang pagkawasak ng lahat. Nasa loob na sila ng grand ballroom ng mansyon. Ang mga chandelier ay naglalabas ng nakasisilaw na liwanag, ngunit para kay Mina, ang paligid ay unti-unting dumidilim.
Ang bawat halakak ng mga bisita ay tila sumasabay sa pintig ng kanyang nananakit na dibdib. Nakatayo siya sa tabi ng mesa. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa gilid nito, hanggang sa mamut ang kanyang mga buku-buku. "Mina, bakit ka nakatayo lang diyan?" Ang matinis na boses ng kanyang biyenan si Mrs. de Alvarado ay humawi sa ingay ng paligid. Lumapit ang matanda, ang kanyang mga mata ay matalim at puno ng pangungutya. "Ang mga bisita ay uhaw na at ikaw ay nakatayo lang na parang estatwa. Huwag mong kalimutan ang lugar mo. Kung hindi dahil sa awa ng anak ko, baka hanggang ngayon ay nagpapalimos ka pa sa lansangan." Ang mga salita ay tumama sa kanya na parang sampal, ngunit hindi ito ang mas masakit. Ang mas masakit ay ang pagpasok ni Leandro sa pintua, anhawak ang kamay ni Catalina. Ang babae ay nakasuot ng damit na bumabakas sa kanyang tiyan, isang pagpapanggap na malinaw na binuo upang sirain ang reputasyon ni Mina. "Ladies and gentlemen," masayang anunsyo ni Leandro, ang kanyang boses ay puno ng kaplastikan na halos hindi matanggap ni Mina. "Tonight is not just about our anniversary, it is about a new beginning. Catalina is carrying my child, the true heir of the De Alvarado legacy." Ang gulong-bulungan sa paligid ay biglang tumahimik na sinundan ng mga bulong na puno ng panghuhusga na nakatuon kay Mina. Nakita ni Mina ang tingin ng mga tao, awapagkutya at pangungutya. Gusto niya maglaho sa kinatatayo, anya, ngunit hindi siya pwedeng tumakbo. Hindi pa ngayon. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya si Nanay Rosa, ang matandang kasambahay na nag-aalaga sa kanya mula pa noong siya ay bagong kasal. Lumapit ito ng bahagya sa kanya, ang mga mata ay puno ng luha. Habang iniaabot ni Nanay Rosa ang isang basong tubig, isang mabilis na pagdampi ng kamay ang nangyari sa ilalim ng lamesa. May isang maliit na papel na naipasa sa kanya. "Manatiling matatag, hiha," bulong ni Nanay Rosa sa isang boses na halos hindi marinig. Ang totoo ay nakabaon sa ilalim ng mga kasinungalingang ito. Binuksan ni Mina ang papel sa ilalim ng lamesa nang hindi napapansin ng iba. Ang mga dokumento ng kumpanya ay hindi nawala. "Ninakaw sila ng inyong sariling abogado," ang nakasulat sa papel. Biglang nagbago ang tibok ng puso ni Mina. Ang banta ng kahihiyan ay naglaho na palitan ng isang malamig na determinasyon. Tumingin siya kay Catalina na kasalukuyang nakikipagpalitan ng tingin sa abogado ni Mina na nakatayo sa isang sulok-isang tingin na puno ng pagtatagumpay. Ang lahat ay isang dula at siya ang bida na pilit nilang ipinapahiya sa sarili niyang entablado. Habang naglalakad palapit si Leandro at Catalina, dala ang isang baso ng champagne para sa isang toast, isang matalim na tanong ang gumuhit sa isip ni Mina. Kung handa silang pumatay ng danggal para sa pera, handa ba silang mawala ang lahat kapag ang katotohanan ay lumabas na? Habang naghihintay ng sandaling mag-toast, naramdaman ni Mina ang pagyanig ng kanyang telepon o sa loob ng kanyang maliit na clutch bag. Isang mensahe mula sa kanyang abogado o ang taong akala niya ay abogado niya ang lumabas sa screen. "Ang mga papeles ng annulment ay handa na. Pipirmahan mo ito bukas o mawawala sa iyo ang lahat." Napangiti si Mina, isang ngiti na walang halong kagalakan kundi purong kapaitan. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Leandro at sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon hindi siya umiwas. Ang kanyang likod ay tuwid. Ang kanyang tingin ay matalim. "Hindi mo alam kung anong laro ang sinimulan mo, Leandro," naisip ni Mina, "at hindi mo alam kung gaano kalalim ang kaya kong gawin para bawiin ang lahat." Ang gabi ay tila hindi natatapos. Pagkatapos ng anunsyo ni Leandro, ang bawat pagbati ng mga panauhin ay parang mga tusok ng karay sa balat ni Mina. "Kawawa naman siya," bulong ng isa. "Ang ganda sana, pero baog naman." Hirit naman ng isa pa. Bawat salita ay naririnig ni Mina, ngunit pinili niyang maging bingi.
Ang kanyang pokus ay nasa isang direksyon lang sa abogado niyang si Ate Salazar, na kasalukuyang nakikipagtawanan kay Catalina sa kabilang dulo ng ballroom. Kailangan niyang makapasok sa opisina ni Leandro ngayong gabi. Kung totoo ang sinabi ni Nanay Rosa na ang mga dokumento ay hindi nawala, naroon lang ang mga iyon sa loob ng safe na siya mismo ang nag-set ng password nung nakaraang taon. Mina, sumunod ka sa akin sa garden, utos ni Mrs. De Alvarado habang hinahatak ang kanyang braso ng masakit. Huwag kang magpapakita sa harap ng mga bisita at baka mahawaan mo sila ng malas mo. Dinala siya ng Vienna, ang sa madilim na bahagi ng hardin, malayo sa ingay ng musika. Doon binitawan siya ng matanda nang may pagduduwal sa muka. Pumirma ka na sa annulment papers bukas. Huwag kang magmatigas. Kung gusto mo pang may matira sa danggal mo, umalis ka na ng tahimik. Paano kung hindi ako pumirma, Nay? Mahinahong tanong ni Mina. Tumawa ng malakas ang matanda, isang tunog na puno ng pagkamuhi. Sa tingin mo ba ay may kakampi ka pa? Kahit si Ate Salazar ay ayaw na sa iyo. Siya ang magpapatunay na ikaw ang may kasalanan sa lahat ng pagkalugi ng kumpanya. Wala kang laban. Nang talikuran siya ng Bien, ang hindi sumunod si Mina. Sa halip, tumakbo siya pabalik sa mansyon sa pamamagitan ng service entrance. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ay maingat, ang kanyang hininga ay pinipigil upang hindi makagawa ng ingay. Nakarating siya sa harap ng pintuan ng study room. Habang sinusubukan niyang buksan ang pinto, narinig niya ang boses ni Ate Salazar mula sa loob. Kausap ang isang tao sa telepon. Nasiguro ko na. Ang pirma ni Mina sa mga dokumento ay pinepeke na. Bukas na bukas din ililipat ang lahat ng asset sa pangalan ni Leandro. Hindi na siya makakareklamo kapag wala na siyang hawak na kahit ano. Ang bawat salita ay parang isang martil, yung humahampas sa kanyang isipan. Hindi lang pala sila naglolokohan, ni nanakawan na siya ng harapan. Dahan-dahang pinihit ni Mina ang doorknob. Sa kanyang swerte, hindi ito nakasusi. Pumasok siya at nagtago sa likod ng malalaking kortina habang lumabas si Ate Salazar mula sa banyo ng opisina, inililigpit ang kanyang mga gamit. Nang makalabas na ang abogado, mabilis na lumabas si Mina sa kanyang pinagtataguan. Nagmamadali siyang lumapit sa safe. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pinipindot ang mga numero ng password. Isang numero 2-3 na click ang mekanismo. Bumukas ang pinto ng safe, ngunit sa loob wala ang mga orihinal na kontrata. Ang nakalagay lamang doon ay isang lumang sobre na may tatak ng bangko. Kinuha niya ito at mabilis na binasa ang mga dokumento sa loob. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Hindi ito ang mga dokumento ng kumpanya. Ito ay mga bank statements na nagpapatunay na ang lahat ng perang ginamit ni Leandro sa pagpapayo ng kumpanya ay galing sa isang pondo na ipinangalan sa kanya, ang tunay na pondo ng pamilya ni Mina na matagal na niyang inakalang nawala. Hindi pala siya utang na loob kay Leandro. Si Leandro ang nagnakaw ng yaman niya at ginamit ito para gawin siyang alipin sa sarili niyang pera. Isang yabag ang narinig niya sa labas ng pinto. Parang may bumabalik. Mabilis na isinilid ni Mina ang mga dokumento sa ilalim ng kanyang suot na gown at humarap sa pinto. Ang kanyang puso ay nagwawala sa kaba, ngunit ang kanyang mukha ay kailangang manatiling kalmado. Bumukas ang pinto. Si Leandro ang pumasok, nakabukas ang itaas na bahagi ng kanyang polo at bakas sa mukha nito ang pagod at paggayamot. Huminto siya nang makita si Mina sa gitna ng silid, malapit sa bukas na safe. Mina, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Leandro, ang kanyang boses ay may halong pagdududa. Akala ko ba ay nasa garden ka kasama si Mama? Bakit ka nakapasok sa opisina ko nang walang pahintulot? Ang puso ni Mina ay parang ibon na gustong kumawala sa kanyang dibdib, ngunit pilit niyang pinanatiling tuwid ang kanyang paninindigan. Ang mga dokumentong nakatago sa ilalim ng kanyang gown ay tila nagbabaga, nagpapaalala sa kanya ng malaking kasinungalingang kinatatayuan niya.
Hinahanap ko lang ang charger ng telepono ko, Leandro, sagot ni Mina sa mahinahong tono. Pilit niyang kinalma ang kanyang boses, kahit na ang kanyang mga kamay ay halos mawalan na ng pakiramdam sa higpit ng pagkakaipit ng mga papel. Masyado yatang maingay sa ballroom. Naisip ko na mas tahimik dito. Lumapit si Leandro, sa kanya ang bawat hakbang ay tila isang babala. Huminto ito sa harap niya. Inamoy ang hangin na parang may hinahanap na anino ng pagsisinungaling. Hindi mo kailangang pumasok sa opisina ko para lang mag-charger. Alam mo namang ayaw ko na nagagalaw ang mga gamit ko rito. Hinawakan ni Leandro ang kanyang baba, inangat ang kanyang mukha upang magtama ang kanilang mga mata. Sa kabila ng takot, hindi umiwas si Mina. Ipinakita niya ang isang blankong ekspresyon, isang maskara ng isang asawang sunod-sunuran. "Sorry, Leandro, hindi na mauulit," sabi ni Mina. Tumingin si Leandro sa safe, pagkatapos ay bumalik ang tingin sa kanya. Isang ngiti ang gumuhit sa labi nito, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Siguraduhin mo lang, dahil bukas ang lahat ng ito ay magiging pag-aari na ni Catalina. Gusto ko na maging maayos ang pag-alis mo sa bahay na ito." Binitawan siya ni Leandro at naglakad patungo sa kanyang lamesa. "Lumabas ka na. Marami pa akong dapat ayusin bago ang pagpirma mo bukas." Dahan-dahang lumakad si Mina patungo sa pinto. Bawat hakbang ay parang isang oras na nagdaan. Nang makalabas siya at tuluyang masara ang pinto, huminga siya ng malalim at mabilis na naglakad patungo sa kanyang silid. Pagkapasok niya, isinara niya ang pinto at isinandal ang kanyang likod dito. Inilabas niya ang mga bank statements mula sa ilalim ng kanyang damit. Ang liwanag ng buwan na tumatago sa bintana ay sapat na upang mabasa niya ang mga numero. Milyon-milyon. Ang pera na dapat sana ay ginamit niya para sa kanyang pag-aaral at sa mga negosyo ng kanyang ama ay unti-unting winaldas ni Leandro para sa kanyang sariling karangyaan. Hindi pala siya utang na loob kay Leandro. Si Leandro ang may malaking utang sa kanya. Isang utang na hindi mababayaran ng pera. Kinuha ni Mina ang kanyang telepono. Binura niya ang lahat ng mga mensaheng galing kay Ate Salazar. Pagkatapos nag-type siya ng isang mensahe sa isang taong matagal na niyang hindi nakakausap, ang dating accountant ng kanyang ama, na kasalukuyang nagtatrabaho sa malayong probinsya. "Kailangan ko ang tulong mo. Ang lahat ng impormasyon tungkol sa pondo ng Alvarado ay kailangan ko nang mabawi." Habang hinihintay ang sagot, isang mahinang katok ang narinig niya sa pinto. "Mina, nandito ang biyenan mo. Gusto kang makausap tungkol sa alahas na isusuot mo bukas sa pagpirma?" Boses ni Nanay Rosa sa labas. Tumingin si Mina sa mga dokumento sa kanyang kamay, pagkatapos ay sa bintana na nagpapakita ng malawak na mansyon ni Leandro. Isang kakaibang determinasyon ang bumuo sa kanyang isipan. Hindi na siya magiging biktima. Ngayon, ang laro ay nagsisimula na sa kanya. "Sandali lang, Nay Rosa," sagot ni Mina habang itinutupi ng maayos ang mga dokumento at itinatago ito sa ilalim ng kanyang kama. "Magbibihis lang ako." Kinabukasan ng atmosfera sa loob ng mansyon ay kasing lamig ng yelo. Ang bawat kasambahay ay nagmamadaling maghanda para sa pagpirma ng mga dokumentong magtatapos sa pagsasama ni Mina at Leandro. Si Mrs. de Alvarado ay nakaupo sa sala, nag-aabang na parang isang vulture na naghihintay sa bangkay ng kanyang biktima. "Mina, bilisan mo, huwag kang maginarte sa pagbibihis." Pulyaw ng biyenan nang lumabas si Mina mula sa kanyang silid. Suot ni Mina ang isang simple ngunit disenteng bestida, isang simbolo ng kanyang pagwawakas sa lahat ng luho na ipinilit sa kanya ni Leandro. "Narito na ako, Nay," mahinahong sagot ni Mina. Ang kanyang boses ay walang bakas ng kaba. Sa kanyang loob, ang mga dokumentong nakuha niya kagabi ay nakatago sa loob ng isang lihim na bulsa ng kanyang bag. Pagdating nila sa study room, naroon na si Leandro, si Catalina at si Ate Salazar na nakaupo sa harap ng isang makapal na tumpok ng mga papeles.
Nakangiti si Ate Salazar nang makita si Mina isang niting puno ng lason. Mina, iha, pirmahan mo na ito nang matapos na ang lahat. Huwag ka nang magpadrama, ani Mrs. de Alvarado habang iniaabot ang isang mamahaling pluma kay Mina. Umupo si Mina sa harap ng lamesa. Tumingin siya sa bawat isa sa kanila. Si Leandro na mukhang inip na inip. Si Catalina na nakangisi habang hawak ang kanyang tiyan. At si Ate Salazar na panay ang tingin sa kanyang relo. Walang sinuman sa kanila ang nakapansin sa kakaibang kislap sa mga mata ni Mina. Bago ako pumirma, Ate Salazar, simula ni Mina ang kanyang boses ay malenaw at matatag. Gusto ko lang basahin ang mga nakasaad sa huling pahina. Hindi ba't ito ang karapatan ko bilang asawa? Mina, sinabi ko na sa'yo, standard annulment papers lang yan. Huwag mo nang pahabain ang usapan, singhal ni Leandro. Isang basahin lang, Leandro, o natatakot ka sa mababasa ko? Diretsyong tanong ni Mina. Kinuha ni Mina ang mga dokumento. Binasa niya ang mga ito ng dahan-dahan. Ang bawat pahina ay parang isang yugto ng pagtataksil na inilatag nila para sa kanya. Ngunit habang binabasa niya, inilabas niya ang sarili niyang mga kopya. Ang mga bank statements na nakuha niya kagabi at inilatag ito sa ibabaw ng mga papeles ng annulment. Ate Salazar, tawag ni Mina sa abogado. Bakit ang pondo ng kumpanya ay hindi nagmula sa mga investor, kundi galing sa personal na bank account ng ama ko na ipinasa sa akin? At bakit ang lahat ng transaksyong ito ay may pirma mo bilang witness? Biglang nagbago ang kulay ng mukha ni Ate Salazar. Namutla ito at ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Anong sinasabi mo? Imposible yan! Hindi ito imposible. Pagpapatuloy ni Mina, ang kanyang boses ay unti-unting tumataas ang otoridad. Ang lahat ng perang ginamit niyo para itayo ang kumpanyang ito ay ninakaw mula sa akin. Leandro, akala mo ba ay wala akong alam sa bawat sentimong winawaldas mo? Tumayo si Leandro, ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkagulat. Saan mo nakuha ang mga papeles na yan? Magnanakaw ka? Magnanakaw? Tumawa ng mapait si Mina. Ako ang ninanakawan niyo sa loob ng 5 taon. Ang lahat ng sakripisyo ko, ang lahat ng pagpapakumbaba ko ay ginamit niyo para pagtakpan ang krimen niyo. Tumingin si Mina sa mga mata ni Leandro. Ang kanyang titig ay parang isang hukom na nagpapasya ng hatol. Hindi ako pipirma sa annulment papers na ito. Sa halip ito, ang pirmadong reklamo na ihahain ko sa korte mamayang hapon. Ang bawat sentimo na kinuha nyo, kailangan nyong ibalik kasamang interes ng bawat luhang inaksaya ko. Katahimikan ang bumalot sa silid. Ang bawat isa sa kanila ay parang natigilan sa sinabi ni Mina. Ang biktima na dati ay sunod-sunuran ay biglang nagbago ng anyo siya na ngayon ang humahawak ng baraha at ang laro ay hindi pa tapos. Kinabukasan, ang atmosfera sa loob ng mansyon ay kasing lamig ng yelo. Ang bawat kasambahay ay nagmamadaling maghanda para sa pagpirma ng mga dokumentong magtatapos sa pagsasama ni Mina at Leandro. Si Mrs. de Alvarado ay nakaupo sa sala, nag-aabang na parang isang vulture na naghihintay sa bangkay ng kanyang biktima. Mina, bilisan mo, huwag kang maginarte sa pagbibihis. Bulyaw ng biyenan nang lumabas si Mina mula sa kanyang silid. Suot ni Mina ang isang simple, ngunit disenteng bestida, isang simbolo ng kanyang pagwawakas sa lahat ng luho na ipinilit sa kanya ni Leandro. Narito na ako, Nay, mahinahong sagot ni Mina. Ang kanyang boses ay walang bakas ng kaba. Sa kanyang loob, ang mga dokumentong nakuha niya kagabi ay nakatago sa loob ng isang lihim na bulsa ng kanyang bag. Pagdating nila sa study room, naroon na si Leandro, si Catalina, at si Ate Salazar na nakaupo sa harap ng isang makapal na tumpok na mga papeles. Nakangiti si Ate Salazar nang makita si Mina isang niting puno ng lason. Mina, iha, pirmahan mo na ito nang matapos na ang lahat. Huwag ka nang magpadrama, ani Mrs. de Alvarado habang iniaabot ang isang mamahaling pluma kay Mina.
Umupo si Mina sa harap ng lamesa. Tumingin siya sa bawat isa sa kanila. Si Leandro na mukhang inip na inip. Si Catalina na nakangisi habang hawak ang kanyang tiyan. At si Ate Salazar na panayang tingin sa kanyang relo. Walang sinuman sa kanilang nakapansin sa kakaibang kislap sa mga mata ni Mina. Bago ako pumirma, Ate Salazar, simula ni Mina ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Gusto ko lang basahin ang mga nakasaad sa huling pahina. Hindi ba't ito ang karapatan ko bilang asawa? Mina, sinabi ko na sa iyo, standard annulment papers lang yan. Huwag mo nang pahabain ang usapan, singhaw ni Leandro. Isang basahin lang, Leandro. O natatakot ka sa mababasa ko? Diretsyong tanong ni Mina. Kinuha ni Mina ang mga dokumento. Binasa niya ang mga ito ng dahan-dahan. Ang bawat pahina ay parang isang yugto ng pagtataksil na inilatag nila para sa kanya. Ngunit habang binabasa niya, inilabas niya ang sarili niyang mga kopya, ang mga bank statements na nakuha niya kagabi at inilatag ito sa ibabaw ng mga papeles ng annulment. Ate Salazar, tawag ni Mina sa abogado. Bakit ang pondo ng kumpanya ay hindi nagmula sa mga investor, kundi galing sa personal na bank account ng ama ko na ipinasa sa akin? At bakit ang lahat ng transaksyong ito ay may pirma mo bilang witness? Biglang nagbago ang kulay ng mukha ni Ate Salazar. Namutla ito at ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Ano ang sinasabi mo? Imposible yan! Hindi ito imposible. Pagpapatuloy ni Mina, ang kanyang boses ay unti-unting tumataas ang awtoridad. Ang lahat ng perang ginamit nyo para itayo ang kumpanyang ito ay ninakaw mula sa akin. Leandro, akala mo ba ay wala akong alam sa bawat sentimong winawaldas mo? Tumayo si Leandro. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkagulat. Saan mo nakuha ang mga papeles na yan? Magnanakaw ka? Magnanakaw! Tumawa ng mapait si Mina. Ako ang ninanakawan niyo sa loob ng 5 taon. Ang lahat ng sakripisyo ko, ang lahat ng pagpapakumbaba ko ay ginamit niyo para pagtakpan ang krimen niyo. Tumingin si Mina sa mga mata ni Leandro. Ang kanyang titig ay parang isang hukom na nagpapasya ng hatol. Hindi ako pipirma sa annulment papers na ito. Sa halip ito ang pirmadong reklamo na ihahain ko sa korte mamayang hapon. Ang bawat sentimo na kinuha nyo, kailangan nyong ibalik kasama ang interes ng bawat luhang inaksaya ko. Katahimikan ang bumalot sa silid. Ang bawat isa sa kanila ay parang natigilan sa sinabi ni Mina. Ang biktima na dati ay sunod-sunuran ay biglang nagbago ng anyo siya na ngayon ang humahawak ng baraha at ang laro ay hindi pa tapos. Ang katahimikan sa loob ng study room ay kasing bigat ng isang bagyo na handa ng humampas. Ang mukha ni Leandro ay nagbago mula sa pagkagulat patungo sa isang mapanganib na pamumula. Mabilis siyang lumapit kay Mina at sinubukang agawin ang mga hawak na dokumento. Ngunit mabilis na nakailag ang babae. Ibalik mo sa akin ang mga papeles na yan, Mina. Baka hindi mo alam ang ginagawa mo. Bulyaw ni Leandro, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Alam na alam ko ang ginagawa ko, Leandro. Sagot ni Mina. Ang kanyang mga paa ay nakatanim na matatag sa sahig. Ang hindi nyo alam ay ang pagkakamali nyo sa pag-aakalang habang buhay ako magiging bulag. Si Mrs. de Alvarado na kanina lang ay nag-aabang ng tagumpay ay biglang lumapit kay Mina at tinangka itong sampalin. Walang hiya kang babae ka kami. Ang nadligtas sa iyo mula sa paghihirap. Tapos ngayon ay ganyan ang igaganti mo. Sinalo ni Mina ang kamay ng biyenan sa ere. Ang kanyang grip ay mahigpit puno ng lakas na matagal niyang kinimkim. Ligtas! Ang tawag niyo ba sa paggamit sa akin para pagtakpan ng mga utang niyo ay pagligtas? Ang pamilya ko ang nagbigay ng oportunidad sa inyo at kayo ang pumatay sa pangalan nila. Sa kabilang banda, si Ate Salazar ay pilit na nag-aayos ng kanyang gamit, nagbabalak na lumabas ng silid. Hindi ako papayag na madamay sa gulo nyo, sambit ng abogado sa mahinang boses. Huwag kang aalis, Ate Salazar.
Matigas na utos ni Mina. Ang kanyang boses ay tila isang utos ng isang Panginoon. Nasa labas na ng mansyon ang mga tauhan ng NBI. Kasama sila sa listahan ng mga taong naghihintay ng sagot tungkol sa malawakang fraud na ginawa mo sa kumpanya. Namutla ang abogado. Ang pag-asa na makatakas ay biglang naglaho. Si Catalina na kanina ay nakanghisi ay unti-unting napaupo sa silya. Ang kanyang mukha ay nawala ng kulay. Ang kanyang pagbubuntis, ang kanyang huling alas ay hindi na sapat para protektahan sila sa ganitong klaseng ebidensya. Leandro, sabihin mo sa kanila na hindi totoo yan. Sigaw ni Catalina, ang kanyang boses ay nanginginig na sa takot. Tumingin si Leandro kay Mina. Sa sandaling ito, ang pagmamataas ng lalaki ay gumuho. Nakita ni Mina ang isang anino ng pagsisisi o marahil ay takot lamang na mawala ang lahat. Mina, pag-usapan natin ito. Maari nating ayusin ito ng pribado. Huwag mo nang dalhin sa korte. Tumawa si Mina, isang tunog na puno ng pait. Pribado, no? Noong mga panahong hinihingi ko ang suporta mo, noong mga panahong kailangan ko ng pag-unawa, itinaboy niyo ako. Ngayon, ang husti, siya ang makikipag-usap sa inyo. Binuksan ni Mina ang pinto ng study room. Sa labas, nakita niya ang ilang mga tauhan na mukhang gulat na gulat sa tensyong nagaganap sa loob. Tawagan ang mga pulis, utos ni Mina sa isa sa mga katiwala. Habang nagkakagulo sa loob ng silid, lumingon si Mina sa kanyang asawa sa huling pagkakataon. Leandro, ang utang na loob na sinasabi mo. Bayad na tayo. Ngayon panahon na para bayaran mo ang tunay na utang mo sa batas. Umalis si Mina sa mansyon nang hindi lumingon. Sa kanyang paghakbang palabas, naramdaman niya ang malamig na hangin ng hapon na humahalik sa kanyang pisngi. Ang bigat na matagal niyang daladala ay unti-unting naglalaho. Ang mansyon na dati niyang tinuring na kulungan ay unti-unti nang nagiging isang bahagi ng nakaraan. Sa malayo nakita niya ang kanyang sasakyan na naghihintay. Sa upuan ng driver, nakita niya si Nanay Rosa na nag-aabang, ang mga mata ay puno ng paghanga at luhang hindi na mapigilan. Malaya na ako, bulong niya sa sarili. Ngunit habang sumasakay siya, isang tawag sa kanyang telpon o ang umagaw sa kanyang atensyon, isang numerong hindi niya kilala, ngunit tila nagdadala ng panibagong hamon na hindi patapos. Ang tawag sa kanyang telpon ay patuloy na nagriring, isang matalim na tunog na sumasabay sa pintig ng kanyang puso. Tinitigan ni Mina ang screen, isang hindi kilalang numero. Sa gitna ng kaguluhang iniwan niya sa mansyon, ang boses na maririnig niya sa kabilang linya ay tila isang babala. Sumagot si Mina. Sino ito? Mina, huwag kang magpadalos-dalos. Ang akala mong tagumpay ay isa lamang unang hakbang sa isang mas malaking bitag. Ang boses ay pamilyar. Ito ay si Elena, ang dating sekretarya ng kanyang ama na biglang naglaho ilang taon na ang nakalilipas. Ang lamig sa boses nito ay nagpapatayo ng balahibo ni Mina. Elena, bakit ka tumatawag na yon at anong ibig mong sabihin? Tanong ni Mina habang inuutusan si Nanay Rosa na magmaneho palayo sa mansyon. Ang mga papeles na nakuha mo ay sapat lang para makulong si Leandro, ngunit hindi nito mapoprotektahan ang mga ari-ariya ng pamilya niyo sa ibang bansa. May iba pang kasabot si Leandro na mas makapangyarihan kaysa sa inaakala mo. Kung ipagpapatuloy mo ang pagsampa ng kaso ng mag-isa, ikaw ang magiging target nila. Paliwanag ni Elena. Naramdaman ni Mina ang panghihina ng kanyang mga binti. Akala niya ay tapos na ang lahat. Akala niya ay ang pagtawag sa mga awtoridad ang huling pako sa kabaong ng kanyang mga kaaway. Ngunit ang katotohanan ay mas masalimuot pa pala. Sino sila? Tanong ni Mina, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at takot. Punta ka sa coffee shop sa tabi ng lumang simbahan sa Quiapo. Mag-iisa ka lang. Kung may kasama ka, hindi ako magpapakita. Puto ni Elena sa tawag. Nanatiling nakahawak si Mina sa kanyang telpon o habang tinitingnan ang papalayo na mansyon sa rearview mirror.
Ang mansyon na yon ay hindi na lang isang bilangguan, ito ay isang imbakan ng mga lihim na maaari ring pumatay sa kanya. Hija, ayos ka lang ba? Tanong ni Nanay Rosa habang sumusulyap sa kanya mula sa rearview mirror. Manang, kailangan nating pumunta sa Quiapo. May kailangan ako makita, sagot ni Mina. Pagdating nila sa tagpuan ng lugar ay abala at puno ng mga taong nagmamadali. Pumasok si Mina sa loob ng maliit na coffee shop. Doon sa isang sulok na madilim at malayo sa bintana, nakaupo ang isang babaeng nakasuot ng itim na sombrero at salamin. Lumapit si Mina at naupo sa harap nito. Nandito na ako! Inalis ng babae ang kanyang salamin. Ang mga mata ni Elena ay pagod at puno ng takot. Ang pamilya Montemayor, ang pamilya ni Catalina, ay hindi lang basta mga negosyante. Sila ang nagpupundo sa mga ilegal na aktibidad ni Leandro. Hindi lang pera ang nakataya rito, Mina. Buhay mo! Inilabas ni Elena ang isang USB drive at inilapag ito sa mesa. Dito nakatago ang lahat ng ebidensya ng koneksyon nila sa mga sindikato. Pero babalaan kita sa sandaling buksan mo ito, wala nang balikan. Leandro will lose everything, but he will also become a cornered animal. At ang hayop na naiipit ang siyang pinakamapanganib. Tinitigan ni Mina ang USB drive. Ito ang susi para tuluyang gumuho ang mundo ng mga taong nagpahirap sa kanya. Pero kasabay nito ang panganib na hindi niya inasahan. Sa labas ng coffee shop, napansin niya ang isang itim na kotse na nakahinto sa tapat. Ang parehong kotse na madalas niyang makita na sumusunod sa kanila noong mga unang taon ng kanyang kasal. Ang mga taong sumusunod sa kanya ay hindi pala galing kay Leandro. Galing sila sa mga Montemayor. Mina, umalis ka na rito, pabulong na sabi ni Elena. May nakakakita sa atin. Tumayo si Mina. Kinuha ang USB drive at mabilis na naglakad patungo sa labasan. Ngunit bago pa man siya makarating sa pinto, isang lalaking nakasuit ang humarang sa kanyang dadaanan. Ang mga mata nito ay walang emosyon, parang isang robot na may isang layunin lang. Ang bawiin ng hawak ni Mina. Huminto ang tibok ng puso ni Mina. Ang lalaking humarang sa kanyang dadaanan ay matangkad na kasuit na tila yari sa mamahaling tela, at ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng bakal. Sa labas ng coffee shop, ang itim na sasakyan ay nananatiling nakaparada isang tahimik na anino na nagbabantay. Miss Mina, hindi magandang ideya ang maglakad-lakad na mag-isa sa ganitong oras. Wika ng lalaki. Ang kanyang tinig ay mahinahon, ngunit may awtoridad na hindi matatanggihan. Mabilis na nag-isip si Mina. Alam niyang hindi siya pwedeng makipaglaban ng pisikal. Ang USB drive sa loob ng kanyang palad ay tila naging mainit isang piraso ng teknolohi yang naglalaman ng katapusan ng mga Montemayor. Hindi ako nakikipag-usap sa mga taong hindi ko kilala. Matapang na tugon ni Mina. Tumingin siya sa paligid ng coffee shop. Maraming tao, ngunit ang lahat ay abala sa kani-kanilang mundo, hindi pansin ang tensyon sa pag-ita nila. Kilala mo kami, patuloy ng lalaki habang dahan-dahang lumalapit. At alam mo na, ang mga Montemayor ay hindi mahilig sa mga taong nanging-ialam sa kanilang negosyo. Sa isang iglap, kinuha ni Mina ang isang mainit na baso ng kape na nakapatong sa katabing mesa at mabilis na ibinuhos ito sa mukha ng lalaki. Ang sigaw ng lalaki ay nalunod sa ingay ng loob ng shop. Hindi siya nag-aksa, yan ang panahon. Tumakbo si Mina patungo sa likod na pintuan, ang pintuan na ginagamit ng mga delivery trucks. Habulan niyo siya. Narinig niyang sigaw ng lalaki mula sa loob. Tumakbo si Mina sa makikipot na eskinita ng Quiapo. Ang mga paa niya ay sumasakit sa pagtakbo sa semento, ngunit ang adrenaline ay nagbibigay sa kanya ng lakas. Ang bawat pagliko niya ay tila isang maze ng mga basang basura at nakasampay na labada. Naririnig niya ang mga yabag na mga lalaki sa likuran, niya papalapit ng papalapit. Napunta siya sa isang dead-end na eskinita. Walang matatakbuhan.
Huminga ng malalim si Mina at lumingon. Nakita niya ang tatlong lalaki na nakapaligid na sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pait at galit. Wala ka nang matatakbuhan, Miss Mina. Ibigay mo na sa amin ang USB drive na yan at baka hayaan ka pa naming makauwi ng buhay. Wika ng lalaki na kanyang binuhusan ng kape. Kinuha ni Mina ang USB drive. Tumingin siya sa kanila, ang takot sa kanyang puso ay unti-unting napalitan ng isang matinding galit. Ang mga taong ito ang dahilan kung bakit nasira ang pamilya niya, kung bakit siya nakulong sa isang kasinungalingan. Kahit mamatay ako, hindi niyo makukuha ito, sagot ni Mina. Itinaas niya ang USB drive at akmang itatapon ito sa maruming kanal na puno ng tubig baha sa gilid ng eskinita. Ang mga lalaki ay natigilan. Alam nilang kung mahuhulog ang USB sa kanal, mawawala ang lahat ng ebidensyang hinahanap nila. "Huwag mong gagawin yan," sigaw ng isa. "Subukan niyo akong lapitan," banta ni Mina. Sa gitna ng tensyon, biglang tumunog ang isang sirena ng pulis sa malapit. Ang mga lalaki ay nagkatinginan. Alam nilang hindi sila pwedeng mahuli sa ganitong sitwasyon. Sa isang mabilis na pag-atras, tumakbo sila pabalik sa direksyon kung saan sila nanggaling. Iniwan si Mina na nanginginig sa gitna ng eskinita. Napaupo si Mina, sa lupa ang kanyang hininga ay malalim at hindi magkamayaw. Ang USB drive ay mahigpit pa ring hawak ng kanyang nanginginig na mga kamay. Ligtas siya sa ngayon. Ngunit alam niyang ito na ang simula ng isang digmaan na hindi niya kayang ipanalo ng mag-isa. Tinawagan niya si Nanay Rosa. "Mana, nasa Quiapo pa ako. Sumundo kayo sa akin sa main road, na yon din." Habang naghihintay, inilabas niya ang kanyang telepo at tiningnan ang mga files sa USB. Ang mga pangalan ng mga opisyal, ang mga transaksyon ng mga Montemayor, lahat ay naroon. Ngayon, ang biktima ay handa na ring maging maninila. Pagkapasok ni Mina sa loob ng sasakyan, hindi siya nagbitiw ng kahit isang salita. Ang kanyang mga kamay na hanggang ngayon ay nanginginig pa rin ay mahigpit na nakayakap sa kanyang bag kung saan nakatago ang USB drive. Si Nanay Rosa na nakahalata sa hitsura ng kanyang alaga ay hindi na nagtanong at mabilis na pinaandar ang sasakyan papalayo sa magulo at mapanganib na lugar ng Quiapo. "Ija, saan tayo pupunta?" Basag ni Nanay Rosa sa katahimikan, makalipas ang ilang minutong pagtakas. "Sa bahay ng pinsang ko sa probinsya Manang. Huwag muna tayong babalik sa mansyon o kahit saan na alam ni Leandro," sagot ni Mina. Ang kanyang boses ay malamig, walang bakas ng pag-aalinlangan. Habang bumabagtas ang sasakyan sa highway, binuksan ni Mina ang kanyang laptop. Dahan-dahan niyang isinalpak ang USB drive. Ang screen ay nagpakita ng daan-daang files, mga resibo ng padulas, mga kontratang, may lagda ng mga matataas na opisyal, at higit sa lahat, ang mga litrato ni Leandro at ng mga Montemayor sa loob ng isang abandonadong bodega na ginagamit bilang taguan ng mga illegal na kargamento. Hindi lang basta negosyo ang Montemayor. Sila ay isang network ng krimen na gumagamit sa pangalan ng kumpanya ng mga Alvarado para maging legal ang kanilang maruming yaman. Habang binabasa ni Mina ang bawat pahina ang put sa kanyang dibdib, ay nagbabago ng anyo. Hindi na ito isang galit na sumasabog, kundi isang disiplinadong determinasyon. "Leandro, pinaglaruan mo ang buhay ko sa loob ng 5 taon. Ngayon ako naman ang magdidikta ng katapusan mo." Pagdating nila sa isang maliit ngunit ligtas na bahay sa labas ng lungsod, agad na inasik. Kaso ni Mina ang pag-upload ng mga files sa isang secure cloud server na hindi matutunto ng mga Montemayor. Gumawa siya ng mga kopya at ipinadala ito sa ilang piling mamamahayag na kilala sa pagiging matapang at hindi nababayaran. Ngunit hindi sapat ang paglalabas ng impormasyon. Kailangan niyang siguraduhin na si Leandro at ang mga Montemayor ay hindi na makakawala sa batas. "Manang, may kakilala ka ba na isang retiradong general na dati nating kasamahan sa pamilya?"
Tanong ni Mina habang nakatingin sa malayo. Si General Santos, oo, nasa retirement home siya sa Cavite. Bakit hiya? Kailangan ko siyang makausap. Siya lang ang tanging tao na may kakayahang humawak ng ganitong kalaking kaso nang hindi nakikialam ang ibang mga kurakot na opisyal. Habang nagpaplano si Mina ang kanyang telepono ay muling tumunog. Isang mensahe mula kay Leandro, hindi isang pananakot, kundi isang pagsusumamo. Mina, nasaan ka? Please, umuwi ka na. Mag-uusap tayo, hindi totoo ang iniisip mo tungkol sa mga Montemayor. Please, Mina, nasasaktan ako. Tinitigan ni Mina ang mensahe. Ang mga salitang nasasaktan ako ay tila isang nakakasukang biro. Ang lalaking walang awa na nagtangkang pumatay sa kanyang reputasyon ay ngayon ay nagpapanggap na biktima. Huwag kang mag-alala, Leandro, sagot ni Mina sa kanyang isip. Ang sakit na nararamdaman mo ngayon ay simula pa lamang ng bayad mo sa lahat ng utang mo sa akin. Pinatay niya ang telpono at itinapon ito sa isang sulok ng silid. Mula ngayon, ang bawat desisyon niya ay nakatuon na lamang sa hustisya. Ang mahinhin na Mina na dating nag-aayos ng kurbata ng kanyang asawa ay tuluyan ng pumanaw. Ang babaeng naiwan ay isang taong handang sumunog sa lahat ng tulay upang makamit ang katotohanan. Ang Cavite ay tahimik malayo sa ingay at gulo ng Maynila. Sa loob ng retirement home ni General Santos, ang hangin ay sariwa, nuwit ang isipan ni Mina ay abala sa isang digmaan. Hawak niya ang isang lumang litra ng kanyang ama kasama ang general, isang alaala ng panahong ang lahat ay totoo pa at walang halong pagtataksil. Nang makita ng matandang general si Mina, bakas ang lungkot sa kanyang mga mata. Mina, iha, ang laki na ng ipinagbago mo. Alam ko ang nangyayari sa kumpanya ninyo. Ang iyong ama kung nasaan man siya ngayon ay tiyak na nasasaktan sa ginagawa ng asawa mo. Ipinakita ni Mina ang USB drive at ang mga printout na mga ebiden yang nakalap niya. Walang emosyon ang kanyang mukha habang ipinapaliwanag ang bawat detalye ng anomala ang paggamit sa pangalan ng kumpanya para sa mga ilegal na aktibidad ng mga Montemayor ang panunuhol at ang pagtataksil ni Leandro. General, hindi ko na kayang gawin ito ng mag-isa. Wika ni Mina. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng determinasyon. Ang mga taong ito ay may hawak na kapangyarihan sa gobyerno. Kailangan ko ang tulong niyo para masiguradong hindi ito mapipigil ng kahit sinong opisyal. Tumitig ng matagal ang general sa mga dokumento. Ang bawat pahina ay parang isang dagok sa kanyang prinsipyo. Mina, delikado ito. Kapag kinalaban natin ang mga Montemayor, hindi lang posisyon ang mawawala sa atin. Buhay ang nakataya. Handa na ako, General, sagot ni Mina. Wala na akong ibang matatakbuhan. Ang buhay ko ay hindi na sa akin mula nang pakasalan ko siya. Ngayon, gusto ko nang bawiin ang lahat. Sa gabing iyon, hindi nakatulog si Mina. Habang nakatanaw sa madilim na bakuran ng retirement home, isang itim na van ang huminto sa labas. Hindi ito ang mga tauhan ng mga Montemayor. Ito ay mga sundalong pinadala ng general para magbantay sa kanyang seguridad. Kinabukasan ng balita ay sumabog na parang bomba. Ang mga mamamahayag na binigyan ni Mina ng kopya ng ebidensya ay hindi nag-atubili. Sa bawat news channel, sa bawat pahayagan, ang pangalan ng mga De Alvarado at Montemayor ay nakabandera bilang mga lider ng isang malaking sindikato. Mula sa silid kung saan siya nagtatago, pinapanood ni Mina ang live broadcast. Ang mga camera ay nakatutok sa mansion ni Leandro na pinapasok na ng mga awtoridad. Nakita niya si Leandro pilit na nagtatago sa likod ng kanyang mga abogado habang si Catalina ay kinakaladkad palabas ng mansyon. Ang kanyang muka ay puno ng panik at kahihiyan. Ang buong bansa ay nakasaksi sa pagbagsak ng mga taong dati ay tinitingala. Isang tawag ang muling pumasok sa kanyang telepono. Hindi ito si Leandro. Ito ay si Ate Salazar, ang dating tapat na abogado na ngayon ay nagsusumamo.
Mina, please. I will testify against them. I will give you everything. Just tell them to stop the investigation. Hindi ko kayang makulong. Ang boses ng abogado ay basag na basag. Tiningnan ni Mina ang screen. Sa wakas ang mga taong dati ay nagdikta ng kanyang kapalaran ay siya na ngayong nagmamakaawa sa kanyang awa. Ngunit sa sandaling ito, walang awang naramdaman si Mina. Ang tanging nararamdaman niya ay ang katuwiran ng batas. Ati Salazar, wika ni Mina ng mahinahon, ang hustisya ay hindi isang bagay na maaari mong ipagpalit sa pagsisisi kapag huli na ang lahat. Harapin mo ang katotohanan. Pinatay ni Mina ang tawag. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, huminga siya ng malalim isang hininga na walang bigat ng utang na loob, walang takot, at walang pag-aalinlangan. Ang bagyo ay tapos na, at siya ang nakatayo sa gitna ng lahat buhay at handa ng magsimulang muli. Ang mansyon ng mga De Alvarado ay wala ng ningning. Ang mga binta ng dati ay sinasalamina ng karangyaan ay ngayon ay natatakpan na ng mga yellow tape mula sa mga pulis. Ang ingay ng mga reporter sa labas ay parang ugong na mga bubuyog na gutom sa balita. Sa loob ng silid na pinagtataguan ni Mina, tahimik ang paligid. Ngunit sa kanyang isipan, ang bawat kaganapan ay parang isang pelikulang paulit-ulit na nagpe-play. Dumating ang general kasama ang ilang mga opisyal. Bitbit nila ang mga dokumentong nagpapatunay na ang lahat ng ari-arian na ninakaw ni Leandro ay na-freeze na ng korte. Minaiha tapos na ang unang yugto, ani General Santos habang inilapag ang isang folder sa mesa. Si Leandro at ang kanyang ina ay nasa kustodya na. Ngunit si Catalina, nakatakas siya bago pa man dumating ang mga awtoridad sa kanilang safe house. Ang balitang iyon ay parang isang kidlat na humampas sa katahimikan. Si Catalina, ang babaeng nagpanggap na buntis, ang babaeng ginamit ang kanyang sariling katawan at kasinungalingan para sirain ang buhay ni Mina. Ang pagtakas nito ay isang banta na hindi maaring baliwalain. Saan siya nagpunta? Tanong ni Mina, ang kanyang boses ay naging matigas muli. Hindi pa namin natutukoy ang lokasyon niya. Ngunit huwag kang mag-alala, may mga tauhan na tayo sa bawat port at terminal, sagot ng general. Sa kabila ng katiyakan ng general, nakaramdam si Mina ng hindi maipaliwanag na kaba. Hindi basta-basta tumatakas si Catalina ng walang dalang alas. Alam ni Mina ang ugali ng babaeng, yun ito ay isang mapanirang nilalag na mas gustong sunugin ang lahat kaysa hayaang makabawi ang kanyang kaaway. Kinagabihan habang nag-aayos ng mga gamit para lumipat sa isang mas permanenteng tirahan, nakatanggap si Mina ng isang hindi inaasahang sulat sa ilalim ng kanyang pinto. Walang sender, walang pangalan. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Sa loob nito ay isang litrato-litrato ni Mina nung siya ay bata pa, kasama ang kanyang ama. Sa likod ng litrato ay may nakasulat na mensahe sa wikang Filipino na may halong pait. Ang laro ay hindi pa tapos. Inakay mo ako sa bangin, kaya siguraduhin mong hindi kita mahahatak pababa kasama ko. Magkita tayo sa lugar kung saan lahat nagsimula. Ang lugar kung saan lahat nagsimula ang lumang rest house ng pamilya Alvarado sa Tagaytay. Ang lugar kung saan unang ipinakilala ni Leandro ang kanyang sarili bilang ang tagapagligtas ni Mina. Catalina! Bulong ni Mina. Ang kanyang puso ay muling tumibok ng mabilis, hindi sa takot, kundi sa isang determinadong galit. Alam niyang ito na ang huling pagtatagpo. Hindi siya maaaring humingi ng tulong sa mga awtoridad dahil baka lalong mailagay sa panganib ang lahat kung magkakaroon ng engkwentro. Ito ay isang bagay na kailangang tapusin nilang dalawa lang. Manang ihanda ang sasakyan, wika ni Mina kay Nanay Rosa na nag-aayos ng gamit sa kusina. Saan tayo pupuntahiya? Delikado na. Pigil ng matanda, bakas ang labis na pag-aalala sa boses. Sa lugar na kailangang balikan para tuluyang makapagsimula, sagot ni Mina.
Kinuha niya ang kanyang jacket at isang maliit na susi ang susi sa lumang rest house. Ang bawat hakbang niya patungo sa labas ay may dalang bigat ng nakaraan. Ngunit may liwanag ng hinaharap na hindi na niya hahayaang nakawin pa ng sinuman. Ang kalsada patungong Tagaytay ay nababalot ng makapal na hamog, tila sinasalamin ang kawalan ng katiyakan sa kinabukasan. Ang bawat liko ng manibela ni Mina ay may kasamang pananabik na hindi maipaliwanag. Habang papalapit siya sa lumang rest house, ang mga alaala ng panahong malaya pa siya bago pa pumasok si Leandro sa kanyang buhay, ay bumabalik na parang mga anino. Nang marating niya ang bukana ng rest house, ang gusali ay mukhang abandonado. Ang mga bintana ay puno ng agyo at ang pintuan ay bahagyang nakabukas, humuhuni sa bawat hampas ng hangin. Huminto si Mina. Hindi siya pumasok agad. Alam niyang sa loob ang isang taong desperado ay mas mapanganib kaysa sa isang leon na gutom. "Alam kong nandyan ka, Catalina," tawag ni Mina sa gitna ng katahimikan. Ang kanyang boses ay hindi nangangatog, bagkus ay punong-puno ng otoridad. Mula sa loob, isang mahinang halahak ang narinig. Lumabas si Catalina mula sa anino ng pintuan. Ang babae ay mukhang pagod. Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang mamahaling bestida ay marumi na, at ang mga mata nito ay puno ng kabaliwan. Sa kanyang isang kamay may hawak itong isang maliit na lighter, at sa kabilang kamay naman ay ang isang bote ng gasolina. "Ang tapang mo talaga, Mina," wika ni Catalina. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pagkasuklam. "Akala mo ba panalo ka na? Nawala sa akin ang lahat dahil sa'yo? Ang pera, ang mansyon, ang lalaking minahal ko, lahat kinuha mo." "Wala akong kinuha na hindi sa akin, Catalina," kalmadong sagot ni Mina habang dahan-dahang humahakbang palapit. "Ang lahat ng yon ay galing sa pagnanakaw. Ang tanging kinuha ko ay ang hustisya na matagan ng dapat sa akin." "Hustisya," sigaw ni Catalina sabay kalabit sa lighter. Isang maliit na apoy ang lumiyab. "Walang hustisya sa mundong ito. Ang tanging totoo ay kung sino ang mas malakas siya, ang may hawak na mundo. At ngayon, dahil wala na ako mawawala, sisiguraduhin kong wala na ring matitira sa iyo." Binuhos ni Catalina ang gasolina sa sahig ng porch malapit sa mga tuyong kahoy ng rest house. "Dito mo inalala ang ama mo, diba? Dito mo sinimulang ipagkatiwala ang buhay mo sa taong akala mo ay mahal ka. Ngayon, gagawin nating abo ang lahat ng alalang yan." Ang apoy ay mabilis na kumalat sa sahig. Ang init ay nagsimulang maramdaman ni Mina sa kanyang muka. Ngunit hindi siya umatras. Tumingin siya kay Catalina, hindi sa apoy, kundi sa mga mata ng isang babaeng nawalan na ng direksyon. "Catalina, nakikinig ka ba? Hindi mo ako matatalo sa pananakot?" sabi ni Mina habang kinukuha mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na device, ang recorder na ibinigay sa kanya ng general. Naka-livestream ang bawat salita mo sa mga awtoridad na yon. Nakikinig sila sa bawat pag-amin mo. Ang pagtatangkang pagsunog mo sa lugar na ito ay sapat na para hindi ka na makita ang liwanag ng araw sa labas ng rehas. Natigilan si Catalina. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. "Nagsisinungaling ka?" "Hindi," sagot ni Mina habang itinataas ang telepono. "Sila ang nag-utos sa akin na pumunta rito para hulihin ka sa akto. Nakapaligid na sila sa lugar na ito. Kung susuko ka ngayon, may pagkakataon ka pang humingi ng tawad sa korte. Pero kung itutuloy mo ito, wala nang balikan." Ang tunog ng mga sirena ng pulis ay biglang umalingaw na mula sa malayo papalapit sa rest house. Ang mukha ni Catalina ay nagbago mula sa galit patungo sa purong takot. Ang lighter sa kanyang kamay ay nahulog sa lupa at ang apoy ay unti-unti nang pinapatay ng ulan na biglang bumuhos mula sa langit. Ito na ang huling sandali. Ang babaeng dati ay naghari sa buhay ni Mina ay unti-unti nang bumabagsak sa kanyang sariling bitag. Ang malakas na buhos ng ulan ay nagsilbing tabing na naghiwalay sa nakaraan at sa kasalukuyan.
Sa gitna ng putik at nag-aapoy na damdamin ang mga pulis ay mabilis na nakalapit at pinalibutan ang rest house. Walang nagawa si Catalina, kundi ang mapaluhod sa basang lupa. Ang kanyang pag-aasa, ang kanyang put, at ang kanyang mga kasinungalingan ay inanud na lahat ng ulan. Catalina, tapos na ang lahat. Wika ng isang opisyal habang nilalagyan ng posas ang mga kamay ng babae. Si Catalina ay nanatiling tahimik, nakatingin sa kawalan, ang kanyang mga mata ay walang buhay. Wala na ang kislap ng paghahari. Ang natitira na lamang ay ang anino ng isang taong naghanap ng langit ngunit nagtapos sa impyerno. Tumingin si Mina sa direksyon ng sasakyan ng pulis kung saan isinakay si Catalina. Hindi siya nakaramdam ng saya. Hindi rin siya nakaramdam ng paghihiganti. Ang tanging nararamdaman niya ay ang isang matinding panghihinayang sa mga taong nasayang sa mga maling desisyon at sa mga pagkakataong sana ay naging mas maayos ang lahat kung wala ang kasakiman. Lumapit ang General Santos kay Mina at inabot ang isang payong. "Mina, iha, mabuti naman at ligtas ka. Tapos na ang bang-umot." Salamat, General. Sagot ni Mina, habang ang tubig ulan ay dumadaloy sa kanyang pisingi kasabay ng kanyang mga luha. Ngunit kailangan ko na ring tapusin ang ugnayan ko kay Leandro. Gusto ko nang pirmahan ang annulment papers. Hindi dahil sa utos nila, kundi dahil sa sarili kong desisyon na maging malaya. Pagkalipas ng ilang araw, ang lahat ng atensyon ay nasa korte. Ang paglilitis ay naging isang pambansang usapin. Ang lahat ng ebidensyang kinalap ni Mina ay sapat na upang tuluyang mapawalang bisa ang lahat ng kontrata ni Leandro at ang kanyang kasal. Nakatayo si Mina sa loob ng courtroom nang ianunsyo ng Wes ang desisyon. Ang annulment ay aprobado. Ang kumpanya ng mga Alvarado na ninakaw ang pangalan ng kanyang pamilya ay ibabalik sa ilalim ng kontrol ng mga legal na tagapagmana ang pamilya ni Mina. Nang lumabas siya sa korte, sinalubong siya ng liwanag ng araw. Nakita niya si Leandro nakasuot na ng damit, bilanggo na inilalabas ng mga gwardiya. Tumigil ang dalawa sa gitna ng daan. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa huling pagkakataon. "Mina," tawag ni Leandro, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi at pagod. "Kung bibigyan lang sana kita ng pagkakataon na magmahal ng totoo, sana ay hindi tayo humantong sa ganito." Tumingin si Mina sa kanya ng may awa. "Leandro, ang pagmamahal ay hindi kailanman naging isang laro na maaari mong panalunan o matalo. Ang pagmamahal ay respeto, katapatan at pagpili sa isa't isa araw-araw. Hindi mo kailanman pinili ang pagmamahal. Pinili mo ang sarili mo." Tumalikod si Mina at naglakad palayo. Hindi na siya lumingon. Hindi na rin niya pinakinggan ang anumang huling sasabihin ng lalaking nagdulot sa kanya ng labis na sakit. Ang bawat hakbang niya ay patungo sa isang buhay na siya mismo ang nagmamay-ari. Sa kanyang paglalakad nakasalubong niya si Nanay Rosa na naghihintay sa labas. Ang matanda ay nakangiti isang niting puno ng pagmamalaki. "Ija, malaya ka na." "Opo, manang," sagot ni Mina habang humihinga ng malalim at tinitingnan ng asul na kalangitan. "Ngayon pa lang ako magsisimulang tunay na mabuhay." Ang pagtatayo ng Tahanang Pag-asa. Tahanan ng Pag-asa ang naging sentro ng buhay ni Mina sa mga sumunod na buwan. Hindi na ito isang simpleng opisina o isang proyekto para sa kumpanya. Ito ay isang santuwaryo. Isang lugar kung saan ang mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at manipulasyon sa loob ng tahanan ay pwedeng humingi ng tulong at muling buuin ang kanilang sarili. Nakatayo si Mina sa gitna ng malawak na bulwagan ng sentro. Pinagmamasdan niya ang mga kababayhang abala sa pag-aayos ng mga gamit, ang bawat isa ay may mga kwentong kahawig ng sa kanya mga kwento ng pagtitiis ng pagtataksil at ng paghahanap sa liwanag. "Mina, nandito na ang mga gamit na galing sa donasyon," tawag ni Nanay Rosa habang naglalakad palapit, ang kanyang mukha ay puno ng kagalakan. "Ang dami nilang tumutulong, Hiya.
kahit ang mga dating empleyado ng Alvarado Corporation ay bumalik para magtrabaho rito ng walang bayad. Mumiti si Mina. Ang dating malamig at walang buhay na mga bulwagan ng kumpanya ay napalitan na ngayon ng tunay na paggalinga. Salamat, Manang. Masaya ako na hindi na lang pala ako ang nakakaramdam ng laya. Habang naglalakad siya sa garden ng sentro, naramdaman ni Mina ang kapayapaan na matagal niyang hinangad. Hindi na siya yung babaeng nanginginig sa harap ng asawa o yung babaeng natatakot na husgahan ng mundo. Ang bawat sugat ng nakaraan ay nagsilbing aral na nagpatibay sa kanyang pagkatao. Lumapit sa kanya ang isang batang babae, anak ng isa sa mga kababayhang tinutulungan nila, at inabutan siya ng isang maliit na bulaklak. Para sa iyo po, Ate Mina, sabi ni Nanay, kayo raw po ang akhel na nadligtas sa amin. Dahan-dahang lumuhod si Mina para pantayan ang bata. Salamat! Bulong niya habang hinahaplos ang buhok nito. Sa sandaling yon, naramdaman niya ang isang uri ng pagmamahal na hindi nakadepende sa utang na loob o sa kontrata ng kasal. Ito ang uri ng pagmamahal na malinis at totoo. Hindi na siya naghahanap ng pag-ibig sa paraan ng dati. Ang pag-ibig sa sarili, ang pag-ibig sa kapwa, at ang kapayapaan ng loob ang naging pundasyon ng kanyang bagong mundo. Sa malayo nakita niya ang isang pamilyar na muka, isang dating kasamahan sa negosyo na dati ring naging biktima ng panlilinlang ng mga Montemayor na ngayon ay lumalapit sa kanya, dala ang isang ngiti ng pag-asa. Hindi ito simula ng isang bagong romansa, kundi simula ng isang bagong samahan na nakabatay sa pagtitiwala. Napatingin si Mina sa langit. Ang araw ay unti-unti nang lumulubog, naglalagay ng mga kulay ng kahel at lila sa abot tanaw. Leandro Catalina, salamat sa mga aral na isip niya. Dahil sa inyo natutunan kong ang pinakamahalagang ugnayan na dapat kong pangalagaan ay ang ugnayan ko sa aking sarili. Malayo na ang narating niya. Mula sa pagiging bilanggo sa sarili niyang buhay, siya na ngayon ang nagdidikta ng bawat pahina ng kanyang kwento. Ang tahanang pag-asa ay hindi lamang isang gusali. Ito ay patunay na kahit gaano man kadilim ang nakaraan, laging may bukas na naghihintay para sa mga matapang na harapin ng katotohanan. Ang araw ay sumisikat sa bintana ng tahanang pag-asa. Ang liwanag nito ay tumatagos sa mga kurtinang puti, nagbibigay ng init sa bawat sulok ng silid. Nakaupo si Mina sa kanyang mesa, hinahawakan ng isang tasa ng mainit na kape habang pinagmamasdan ng mga batang nagtatakbuhan sa garden sa ibaba. Isang taon na ang nakalipas mula nang gumuho ang mundo ng mga De Alvarado at Montemayor. Si Leandro ay nananatili sa loob ng piitan, habang si Catalina ay nahaharap sa mahabang sentensya sa mga kasong pandaraya at pagtatangkang manakit. Hindi na sila bahagi ng kanyang kwento, at sa wakas, hindi na rin sila bahagi ng kanyang panaginip. Kinuha ni Mina ang isang lumang litrat o ang litratot niya nung araw ng kanyang kasal. Tinitigan niya ito ng matagal, wala ng hapdi, wala ng pait. Napatawad ko na ba? Tanong niya sa kanyang sarili. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng paglimot sa sakit o pagbaliwala sa mga maling ginawa sa kanya. Ang pagpapatawad ay ang pagpapakawala sa kadenang nakatali sa kanyang puso upang hindi na siya maging bilanggo ng galit. Oo, napatawad na niya ang kanyang sarili sa pagiging bulag noon at napatawad na rin niya ang mga taong naging dahilan ng kanyang pagkadapa. Dahil kung hindi dahil sa kanila, hindi niya matutuklasan ang lakas na matagal nang natutulog sa loob niya. Payapa na ba ako sa tuwing nakikita niya ang ngiti ng mga babaeng tinutulungan nila sa tahanang pag-asa? Alam niyang ang kapayapaan ay hindi isang destinasyon na mararating, kundi isang paraan ng paglalakbay. Ang bawat araw na nakakasiguro siyang ligtas ang ibang kababayan ay ang bawat araw na nakakamit niya ang tunay na kapayapaan. Ano ang aral na natutunan ko? Ang buhay ay hindi laging patas. Minsan, ang mga taong pinagkakatiwalaan natin ang siya ring magdadala ng pinakamalalim na sugat.
Ngunit ang ating halaga bilang tao ay hindi nakadepende sa kung paano tayo tratuhin ng iba, kundi sa kung paano natin pinipiling bumangon pagkatapos tayong ibagsak. Ang tunay na kalayaan ay ang pag-aari sa sariling buhay, kahit gaano pa karaming utang na loob ang ipilit sa atin ng mundo. May kumatok sa pinto. Si Nanay Rosa dala ang isang basket ng mga sariwang bulaklak mula sa hardin. Ija, may naghihintay sa labas. Sabi niya ay may dala siyang mga dokumento para sa extension ng ating center. Ngumiti si Mina at tumayo. Inayos niya ang kanyang buhok at tinapunan ng huling tingin ang litrato ng kanyang nakaraan bago ito ilagay sa loob ng drawer. Hindi na kailangan ng mga alaala ng sakit. Sapat na ang mga aral na bitbit niya sa bawat paghakbang. Paglabas ni Mina ng kanyang opisina, sinalubong siya ng sariwang hangin at ang tawanan ng mga tao sa paligid. Hindi na siya ang babaeng nag-aayos ng kurbata ng taong hindi naman siya mahal. Siya na si Mina ang babaeng nagmamay-ari ng sarili niyang tadhan, ang babaeng natuto na ang pag-ibig sa sarili ang pinakadakilang sandata laban sa anumang pagsubok. Habang naglalakad siya patungo sa pintuan, lumingon siya sa salamin. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay hindi na malungkot. Siya ay matapang, siya ay masaya, at higit sa lahat, siya ay malaya. Ang kwento ni Mina ay hindi natatapos sa isang malungkot na pagwawakas, kundi nagsisimula pa lamang sa isang bukang liwayway na hindi na kailanman magdidilim.